Nag-check yung asawa ko ng aming beehive brood box at naispatan niya yung aming bagong queen bee. 2 months pa lang itong aming bagong queen bee at first time lang namin ito na makikita. Nung March 30 kasi ay nag-swarm yung aming mga bees kasama dito yung old queen. Ang swarming ay natural reproduction process ng mga bees at ang ginagawa dito ay nag-i-split sila ng colony. Yung half up to 3/4 worker bees ay aalis doon sa original hive kasama yung old queen bee para mag-establish ng panibagong colony. At yun ay nangyayari kapag overcrowded na sila doon sa original na beehive. At bago sila mag-swarming ay ganito pala yung itsura ng aming old queen bee. Meron siyang red dot doon sa likod. Kasali kasi ito doon sa starter bees na binili namin sa local beekeeper. At mostly yung mga commercial beekeepers ay nilalagyan nila ng colored dots yung kanilang mga queen bees. Diyan kasi nila malalaman yung kapanganakan ng queen bees kasi merong mga color coding na ginagamit ang mga beekeepers. Itong red color ay ipinanganak year 2023. Ang 2024 naman ay green at ang 2025 ay blue. At kapag may mga colored dots din itong mga queen bees ay mas madali mo silang makita kapag nag-check ka ng brood box. At fast forward na tayo ngayon, silipin naman natin yung aming bagong queen bee. So wala nang dot ito dahil hindi namin nilagyan ito. Maa-identify mo ang queen bee kasi mas mahaba yung kanilang katawan. Diyan nila ini-store yung kanilang eggs. Around 2,000 eggs per day ang kaya nilang gawin. At itong queen bee na nakikita natin ngayon ay kasalukuyang nangingitlog. Naghahanap siya ng mga empty cells para pag-itlogan. Pag nakahanap siya ng empty cells ay itutusok niya yung kanyang puwit para mangitlog. Ang trabaho lang niya buong buhay niya ay mangitlog at padamihin yung population nila. Kaya hindi nyo makikita itong queen bee sa mga bulaklak. Yung time lang na nasa labas siya ng beehive ay during mating period. Ito yung time na virgin queen pa siya at naghahanap siya ng male bees na tinatawag na drones para makamate. And after the mating period ay babalik na siya sa colony at doon na siya mag-i-stay habang buhay. Itong mga queen bees ay merong special diet kasi hindi sila kumakain ng nectar and pollen. Ang pagkain ng queen bee ay tinatawag na royal jelly. Ito ay secretion from the worker bee's glands. Itong special diet ang nagbibigay ng longer life at fertility sa mga queen bees.